So ito na nga ang breaking news ngayon sa social media. Nag-viral nga yung announcement na dahil, grabe, nalok talaga ni Mark and Romualdez, si Laila de Lima at saka sino ba to, si Jokno, no? Na maging isa sa mga panel. Si de Lima nga ay tinanggap agad na maging prosecutor, no? Prosecutor. So, just in nga, no, breaking news nga ngayon, no, sa social media, itong kumakalat na balita na si Dilema Anjokno sa prosecution panel versus BP Sara. So, yan guys, grabe yung plano nila, no? Tapos lang ng eleksyon, tapos ito agad yung kanilang plano. So, biro nyo yan, so malalaman natin dito na yung purpose ni Dilema at saka ni Jokno ay hindi para sa taong bayan. Hindi para sa, suriin ko ano ang problema ngayon ng Pilipinas sa kadami-daming problema. Ito pa ang kanilang binibigyan pansin, no? Ang paghihiganti. So ito nga no, wine welcome ni House Speaker Martin Romualdez ay ang posibilidad na isama sa House Prosecution Panel sina dating Senador Laila de Lima, ang human rights lawyer attorney Chil Jokno sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O, di ba? Grabe, former Senador de Lima and Attorney Jokno are two of the most respected legal minds in the country. Their inclusions would add credibility, balance, and depth to this constitutionally mandated process. Ani ni Romualdez. Grabe talaga si Romualdez na to, guys. Si de Lima ay first nominee ng mamayang liberal party, no? Habang si Jokno naman ay kinatawanan ng Akbayan Party List based sa partial and official results. So yun guys, grabe. Giit ni de Lima may malakas na ebidensya laban kay BP Sara. Kabilang ang di umano'y may maling paggamit na confidential funds. Mga banta umano sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liz Araneta, and Speaker Romualdez. Ano sa tingin nyo, dapat bang isama sina de Lima at Jokno sa panel? Makakatulong ba ito sa paglitis o isa itong hakbangin ng politika? Ibinahagi ang yan guys, no? Na-comment down below. Yan, nabasa ko lang to sa isang article, no? So yun guys, no? Hindi ko alam kung bakit nanalo itong dalawang to. Nung sana, kung yung takmo nila is para sa taong bayan, hindi agad maglabas ng ganyang statement, di ba? So nakaplano na talaga. So alam naman natin si Romualdez, lately, is namigay ng ayuda, which is hindi naman yan sa kanyang pera. So yung purpose niya, yung mga tao, akala nila, mga mukhang pera, no? Na tatanggap ng pera yan, ibubuto sila, di ba? So ito naman, tayo naman mga Pilipino, nagpauto-uto din. Maraming nagbuto kay Bongo, kay Bam Aquino. Umuti pa nga si Bam kung ibuto na lang, kaysa naman dyan sa yung the rest na, di ba, na senador. Sila Bato de la Rosa, ano nangyari dun, no? Ang layo, maraming Pilipino, almost 24 million, no? Yata, yung kay Bongo. Tapos, sino na yung mga kasama nyo? 10 yung Duterte, ano nangyari? Hindi nanalo. Diba? Na sana kung nanalo yun, kahit anong gawin ng dalawang to, may chance na hindi sila papanigan. Pero ngayon yan, siyempre, no? Ilan tao lang nakapasok sa senador na umagasulid Duterte talaga. So yun ang medyo tagid tayo. Kaya yan guys, no, minsan sa tao din ang pagkakamali, no? Kung iisipin mo kasi, nagpapadala yung iba, no? Pinipili nila. Kasi ako sa totoo lang, yung Duterte na yun, may ayaw naman ako talaga pero dahil dito sa Pilipinas, kapag hindi ka kaalyado, wasak ka, di ba? Pera-pera, ganun talaga yun eh. Kasi wala namang malinis na politiko, aminado tayo dyan. May kanya-kanyang style yan, kanya-kanyang, may mga hindi naman yan perfect, may mga pagkakamali yan, no? May mga issue lahat yan. Pero ang tingnan natin dito, sino ba ang medyo okay? Di ba? Medyo okay. Huwag naman yung garapal na alagang walang ginagawa. Marami namang problema ngayon sa Pilipinas, alam niyo na, di ba? Mga krimen. O yan. Mga pagdating sa hold up. Di ba? Marami. Salvage. Ang dami. Ang daming problema sa Pilipinas. Yan dapat ang tutukan. Hindi natakot ang mga tao ngayon. Wala na. Pero ikinakatuwa ng iba, di ba? Hindi nila alam, kawawa yung mga huling generasyon, yung mga kabataan. Kung ganyan lang naman na pinapabayaan ng krimen dito, nakapokus sila dyan sa ilang years na may problema. Laban dito, ganti, ganti yan guys, di ba? Sino bang nagsimulan yan?
halata-halata naman. Di na kailangan itanong, di naman kailangan sagutin, no? Di ba? Ang maliit na sinasabing confidential fund, okay kay Sarah. Pero lahat naman yan sila. O, ay presidente. Di ba? Saan yung may mga fund naman lahat yan? Na-question na hindi, Romualdez. O, maraming kababalaghan ang ginawa. Lahat, guys. Pero itong plano nila na at the early stage, katapos lang ng eleksyon, yan agad ibabalita. Di ka ba mabadtrip dyan, netizen? So ano ang komento nyo dyan, ha? Na isa na ngayon si Laila de Lima na maging prosecutor, no? To impeach, no? Sara Duterte. Simulat sa poll yan si de Lima, guys, ha? Simulat sa poll. Ano talaga gigil na gigil yan sa mga Duterte? Alam naman natin yan. Mortal enemy yan. Isa na yan sa number 1 ni kasama yan si Romualdez. Si Romualdez dati okay pa yan. Dumikit kay Sara, no? Eh di yun dito, sweet-sweet pa nga nila nakita sa mga video, di ba? Alam niyo yan. Na nakita sa video na kumbaga nagpapatulong pa, nagpapalakas kasi walang-wala yun eh. Parehas lang sila ni Bungbong, di ba? Ayan. Yung mga nag-tribor. Ano sabi ni Amy Marcos? Tingnan niyo Hindi nga si BBM ang nagdidesisyon, no? Romualdez nga di ba? At saka si First Lady. Yung iba dyan, nagagalit yung mga anti-Duterte. Yun siguro, hindi ko maintindihan. Well, desisyon nila yan. Ano nila yan? Ginusto nila yan. Respect sa kanilang desisyon. Pero natakalan din ako 24 million boto ni Bongo. Kay Bato na sa 18 to 20 million. Biruin mo, ano nangyari sa daw sa Suli Duterte? Hindi nyo man ang binuto yung the rest. Na sana di ba? Yung mga nakapasok, iwan ko ba? Ano nangyari doon, no? Or, hindi halata, para hindi nila halata ang dayaan, no? Para hindi obvious ang dayaan, okay lang yan si Bongo dahil halatang halata pag natalo pa si Bongo, for sure. Ano talaga yan? Kailangan, recount talaga. Inanalo para hindi halata. Panalo si Bato, ganun. So baka dun lang ang part ang hindi pinanalo. I don't know May lumalabas kasi na balita na sa dayaan. Sa version ko nasa 3.50, bigla 3.4 audited yung version, yung hash code. Sabi nga ni ni Harold. Ngayon, nung araw na magbutuhan, ang nilabas ay nabago yung version, which is 3.5 version. So yun guys, no? So pag-uusapan natin yan sa sunod na topic. Ano ang masasabi nyo dito mga guys, Ano ang masasabi nyo? Please comment down below. Respetuhin natin yan, pero hindi talaga maganda yung ganyan at the early stage na plano. Instead ba, magplano ka o anong plataforma mo sa taong bayan, magserbi ka, dun ka kay host speaker Martin nagserbi. Yun agad ang plananuhan nyo, di ba? Okay, anyway, comment down below. Stay safe and God bless.